Magandang araw po sa inyo, lalo na sa mga mahihilig makinig ng kwentong kababalaghan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nangyari sa amin noon. Hindi ko alam kung kanino ko ikukwento ito na hindi ako husgahan at pagtatawanan. Kaya naisip kong ibahagi na lang ito sa inyong channel. At baka sakali may makarinig nito na katulad din ng naranasan namin. 2 taon na ang nakalipas. Ako, si Jigs at si Paulo ay matagal nang magkaibigan at kasalukuyang magkasama sa isang apartment sa Maynila. Pare-pareho na kaming may trabaho, mga ordinaryong empleyado na araw-araw nakikibaka sa hirap ng buhay sa Maynila. Paulit-ulit ang takbo ng buhay namin. Trabaho, gagala minsan sa labas, konting inuman, at kapag weekend, kanya-kanya ng pahinga. Isang araw nakatanggap kami ng chat kay Raymond. Dati namin siyang kaklase at naging kaibigan, pero hindi na namin siya madalas makasama. Inimbitahan niya kami sa kanilang bayan sa Quezon para sa pista. Ilang taon na rin mula noong huling beses kaming nakapunta sa mga probinsya, kaya't naisip naming magandang pagkakataon yun upang makapagpahinga at pakalanghap ng sariwang hangin. Malayo to, pero sulit. Dito na kayong matulog pagkatapos ng piyesta, sabi niya sa chat. Alam naman natin na mas masarap ang pagkain sa probinsya. Malamig ang hangin at higit sa lahat, masaya ang inuman. Wala nang tanong-tanong, agad kaming pumayag. Dumating ang araw ng biyahe. Sa loob ng apartment, abala kaming tatlo sa paghahanda. Si Jigs ay panay ang salamin at ayos ng buhok na para bang may makikilala siyang tao sa piyesta. Si Paulo naman ay maingat na nag-iimpake ng damit at personal niyang kagamitan sa maliit niyang backpack. Ako, abala sa pag-aayos ng pamasahe namin at sinisiguradong wala kaming makakalimutan. Walang alinlangan o kaba. Excited lang kaming makaalis at makaranas muli ng simpleng buhay sa probinsya, kahit saglit lang. Nang handa na ang lahat, lumabas kami ng apartment at nagtugong sa terminal. Sa una naming biyahe, masaya ang lahat. Maingay sa loob ng bus, puno ng pasahero at puno rin ng tawanan. Pero habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbago ang paligid. Ang malalawak na kalsada ng lungsod ay napalitan ng makikitid na daan na napapalibutan ng matataas sa puno. Ang liwanag ng mga poste ay dumalang hanggang sa naging tanging ilaw na lamang ay ang nanggagaling sa loob ng bus. Naging tahimik ang biyahe at isa-isa nang nakatulog ang ibang pasahero. Sa labas ng bintana, wala akong makita kundi ang kadiliman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, gumagalaw ang mga anino ng puno. Tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Pero sa isang iglap, may napansin akong kakaiba. May nakita akong tumakbo noon sa gilid ng kalsada. Parang aninong dumaan at pumasok sa mapunong parte ng daan. Saglit lang yun. Baka isang hayop lang. O baka inaantok lang ako noon. Pagdating namin sa Quezon, halos maghahating gabi na. Binaba kami ng bus sa isang paanan ng bundok. Walang terminal, walang mga bahay. Tanging isang karatula lang na may pangalan ng lugar. Malamig ang paligid, puro puno at talahib na bumabalot sa kalsada. Tahimik ang lugar, hindi namin ramdam na may gaganaping fiesta doon. Walang banderitas at ni isang tao ay wala kaming nakikita. Tanging liwanag ng poste at ang tunog ng mga kuliglig ang naririnig namin. Nagkatinginan kaming tatlo ni Jigs at Paulo. Sigurado ka bang pista ngayon dito? Bulong ni Paulo na halata nagtataka rin sa katahimikan ng lugar.
Ilang minuto pa kaming naghintay bago dumating si Raymond. Nakita namin siyang bumaba mula sa madilim na daan. Hawak ang isang maliit na gasera. Dahan-dahan siyang lumapit at nang tuluyan namin siyang makita, napalitan ng pagtataka ang aming kasabikan. Ang Raymond na nasa harapan namin ay halos hindi namin makilala. Payat siya. Sobrang payat na halos kita na ang buto sa kanyang pisngi. Malalim ang kanyang mga mata. Tila may malalim siyang pinagdadaanan. Hindi ito ang dating masigla at palabirong Raymond na nakilala namin noong college kami. "Bakit parang ang laki ng pinayat mo?" tanong ni Jigs. Hindi maitago ang gulat sa kanyang boses. Ngumiti lang si Raymond. Pero may kung anong hindi tama sa ngiti niya nun. Parang pilit. "Marami akong ikukwento sa inyo mamaya. Tara na, malayo pa ang lalakarin natin." At nagsimula kaming maglakad papunta sa kanilang bahay. Ang inaasahan naming maigsing lakaran ay nauwi sa isang oras na paglalakad paakyat sa bundok. Makitid ang daan. Sobrang dilim at tanging liwanag lamang ng gasera ni Raymond ang aming liwanag. Walang ibang tao sa paligid, walang presensya ng kasiyahan, ni wala kaming nakikitang anumang palatandaan ng pista. Dumaan kami sa isang maliit na sapa, naglakad sa madamong daanan at nilampasan ng ilang kubo na mukhang matagal nang walang nakatira. Habang lumalalim ang gabi, pakiramdam ko ay palayo kami ng palayo sa sibilisasyon. Napansin din ito ni Paolo. "Akala ko ba pista ngayon?" tanong niya habang patuloy kaming naglalakad. "Bakit parang walang tao?" Napatingin kami kay Raymond, naghihintay ng sagot. "Makikita niyo mamaya," sagot niya, hindi lumingon. Nagkatinginan kaming tatlo. Walang gustong magsalita. Pero alam kong pare-pareho naming iniisip ang isang bagay. May mali rito. At sa tahimik na kabundukan, sa ilalim ng langit na walang buwan, nagsimula akong makaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Matapos ang isang oras na paglalakad, sa wakas ay nakarating kami sa baryo nila Raymond. Ang mga bahay dito ay iba sa mga nakita namin sa kabundukan. Luma ang mga kubo na gawa sa nipa at kahoy. Ang ilan ay halos nakatago na sa mga puno. Tahimik ang paligid. Wala pa rin kami nakikitang ibang tao. Wala ring mga ilaw mula sa mga bahay. Tanging ang mga apoy mula sa gasera ang nagsisilbing ilaw nila doon. Isang maliit yun na komunidad sa gitna ng bundok. Habang nandun kami ay parang wala kami sa totoong mundo. Dumiretso kami sa isang lugar kung saan may dalawang matandang lalaki na abala sa pagluluto. Ang matandang lalaki sa kanan ay nakasuot ng simpleng damit na luma at kupas na ang tela. At ang isa naman ay nakaupo sa lupa habang may nilulutong sabaw sa isang malaking kawa. Nandyan na pala kayo," bati ni Raymond. At agad kaming pinakilala sa mga matatandang lalaki. Ito si Mang Timo at si Mang Bayani. Sila ang mga nag-aalaga ng mga hayop dito sa nayon. Si Mang Timo ay may mahabang puting balbas. Si Mang Bayani naman ay mas matanda. Hindi sila masyadong umingiti pero nakatingin sila ng diretso sa amin. "Salamat sa pagdala ng mga bisita, Raymond," sabi ni Mang Timo. "Magandang gabi mga bata." Sinundan siya ni Mang Bayani. "Huwag kayong mag-alala. Masarap to. Matagal na namin itong inihanda." Habang nag-uusap, si Jigs at Paolo ay hindi maiwasang magtaka. Ang lugar ay puno ng amoy ng nilulutong pagkain. Ngunit may kakaibang amoy na hindi namin matukoy. Matamis, maalat, at may kahalong amoy ng kahoy at usok. Habang abala ang dalawa sa pakikipag-usap kay Raymond,
Sinilip ni Jigs ang niluluto ni Mang Bayani noon. Sinilip niya ang loob ng kawali at napatigil siya. Sa loob ng kawa, may mga malalaking piraso ng karne. Ngunit ang nakakagulat ay hindi ito hiwang-hiwa, kagaya ng karne ng baboy o baka. Ang mga karne ay masyadong malaki ang hiwa at may kakaibang hugis. Halos kasing laki ng buong katawan ng isang hayop. Si Paolo na nakatabi kay Jigs ay agad siyang tinapik sa balikat. "Hoy, ano ka ba? Ayusin mo nga yung mukha mo," sabi ni Paolo sa mahinang boses. "Huwag mong ipahalata na nandidiri ka." Si Jigs ay inayos ang sarili at nagmamadaling ibinaling ang mata sa ibang bagay. Nakikinig lang kami noon sa pag-uusap nila. Nakatingin kami kay Raymond at nakita naming umiti siya ng bahagya na parang may alam siya na hindi namin naiintindihan. "Matitikman nyo mamaya kung gaano kasarap magluto si Mang Timo at Mang Bayani," sabi ni Raymond. Ngumiti lang kami pero halatang pilit yun. Tama ang sinabi niya. Matagal namin itong inihanda. Matapos naming makilala si Mang Timo at Mang Bayani, sinabi ni Raymond na oras na para magpahinga. Sinamahan niya kami papunta sa isang kubo. Sa liwanag ng gasera na dala niya, kita naming luma na ang kubo. May ilang bahagi ng dingding na may butas at mga tabla na halatang luma na rin. "Tuloy kayo," sabi ni Raymond habang itinuro ang loob ng kubo. Pagpasok namin, agad naming inayos ang aming mga gamit. May isang maliit na papag sa gilid na sapat para sa isa lang. Habang ang saig naman ay may banig na tila matagal lang hindi nagagamit. Hindi naman namin ininda yon. Pagod na rin kami sa biyahe at mahabang paglalakad. Kaya't nais na lang naming makapagpahinga kahit saglit. Habang abala sina Jigs at Paolo sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, inilabas ko ang cellphone ko upang i-check kung may signal. Napakunot ang noo ko na makita ko ang isang missed call mula sa isa naming kaklase, si Mark. Hindi ko namalayan kung kailan siya tumawag, kahit agad akong nagtangkang tumawag pabalik. Pero walang signal. Inilayo ko ng konti ang cellphone, umaasang makasagap kahit konting linya. Pero wala pa rin. Sinubukan kong lumapit sa bintana. Ngunit kahit doon ay patay pa rin ang signal. Napabuntong hininga ako at ibinalik ang cellphone sa bulsa. "Si Mark, tumawag pala kanina," sabi ko sa dalawa. "Pero wala akong signal dito." Napatingin sina Jigs at Paolo sa akin. Pareho nilang tinignan ng kanilang mga cellphone, pero pareho rin, wala rin silang signal. "Wala rin akong signal," sagot ni Paolo. Syempre, buntok na to, no?" dagdag ni Jigs. Sa labas ng kubo namin, tahimik ang paligid. Wala pa ring palatandaan ng pista doon. Sa halip, ang maririnig ay ang malalakas na glig at ang hihip ng hangin. Kinaumagahan, nagising ako na pawis. Uminit bigla yung panahon. Napabalikwas ako ng bangon at sa isang iglap ay napansin kong wala na sina Jigs at Paolo sa loob. Agad akong lumabas ng kubo. Paglabas ko, bumungad sa akin ang kakaibang eksena. Kung kahapon ay tahimik sa baryo, napalitan ngayon ng ingay ng mga taong naghahanda. Ang mga kababaihan, matanda at bata ay abala sa paghahanda ng pagkain. Sa isang mahabang mesa, ilang dalaga at matatanda ang abala sa paghiwa ng gulay at karne. Ang ilan ay nagluluto sa malalaking kawali na nakapatong sa nagbabagang apoy. Ang mga bata ay naglalaro sa di kalayuan, ngunit kahit may kasiyahan sa paligid, may kakaiba akong kutob sa mga tao doon. Tahimik silang nagtatrabaho at kahit nakita nilang lumabas ako mula sa kubo, wala ni isa ang bumati sa akin.
walang ngiti, walang kahit anong ekspresyon sa kanilang muka. Binaliwala ko ang nararamdaman at agad naglakad. Hinanap ko na lang ang dalawa kong kasama. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ko si Paulo sa gilid ng isang bahay. Basa ang kanyang buhok, halatang bagong ligo. Agad akong lumapit sa kanya. "Nasaan si Jigs?" Tanong ko agad, may bahagyang kaba sa dibdib. Tumingin siya sa akin at tumiling. Hindi ko pa siya nakikita. Baka kasama niya si Len, yung pinsan ni Raymond. Napakunot ang noo ko. "Pinsan? Anong pinsan?" Hindi ko maalala na binanggit ni Raymond na may pinsan siyang kasama sa baryo. Wala rin ako nakitang ibang tao kagabi maliban kina Mang Timo at Mang Bayani. "Tara nga, hanapin natin siya," sabi ko. Hindi na nagtanong pa si Paulo. Sabay naming hinanap si Jigs. Matapos ang ilang minuto ng paghahanap, nakita namin si Jigs sa isang maliit na kubo. Nakita namin siya mula sa bintana, abala sa pagluluto ng ilang putahe na may kasamang isang babae. Siguro yun na yung pinsan ni Raymond na si Len. Isang dalaga na may mahabang buhok. Kahit na abala sa pagluluto sa malaking kawali, si Len ay mukhang bihasa sa pagluluto at tawa sila ng tawa ni Jigs. Kitang-kita ko na masaya sila. Si Paulo ay hindi rin maiwasang magulat at sabay kaming nagkatinginan. "Sana all," bulong ni Paulo. Mukhang masaya si Jigs. Naglakad kami patungo sa kubo at pagpasok namin, si Jigs ay agad ipinakilala si Len. Guys, ito pala si Len," sabi ni Jigs habang abala pa si Len sa paghanda ng pagkain sa mesa. Biglang nagpaalam si Jigs kay Len. Ang sabi niya ay lalabas lang siya saglit. Lumabas kami ng kubo. Sa labas ng kubo, hindi pa rin kami makapaniwala ni Paulo. Lumapit kami kay Jigs para makausap namin siya ng pribado. Nang makalapit kami, agad nagsalita si Jigs. "Guys, si Len, girlfriend ko na siya." Napahinto kami ni Paulo. "Ano?" Sabay-sabing, "Girlfriend?" Tumango si Jigs. "Oo, pero may ritual muna daw na kailangan gawin bago kami payagan ng magulang niya. Gaganapin ang ritual mamayang gabi." Nagulat kami. Hindi namin alam kung paano nangyari yung sinabi niya. Bakit ganun kabilis niyang maligawan si Len? "Nagkita lang tayo kanina, tapos ngayon may girlfriend ka na?" Tanong ko. Hindi ko mapigilang magtaka. Ngunit hindi siya sumagot. "Babalik na ako kay Len, may gagawin pa kami." Hindi na kami nakasagot. Si Jigs ay parang hindi kami pinakinggan at tuloy lang ang paglalakad pabalik sa kubo. Nagkatinginan kami ni Paulo. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ang nasa isip na lang namin nun, ano ang nangyayari kay Jigs? Habang naglalakad kami pabalik sa kubo, narinig ko si Raymond na tinatawag si Paulo mula sa malayo. "Pau, halika, samahan mo kami dito." Pagdating ko sa kubo, natanong ko si Paulo na masayang tumulong kung saan nabala ang mga kababaihan sa pagluluto. Pero habang nakatayo ako sa pinto, narinig ko na tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko agad yun para tignan. Natuwa ako kasi may signal noon. Nakita ko na may isang text mula kay Mark, ang isa nga naming kaklase. Agad akong napatigil para basahin ang text. Ang sabi niya sa text, kung yayayain daw kami ni Raymond na sumama sa probinsya nila, ay wag daw kaming papayag. May nalaman daw siyang kwento tungkol sa pamilya nila. At ang sabi nila, mga aswang daw sila. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nang mabasa ko ang text ni Mark, agad akong tumayo at lumakad palayo sa kubo. Kailangan kong makahanap ng signal
para matawagan siya. Habang naglalakad ako, hinahawakan ko ang cellphone ko ng mahigpit. 1 bar, 2, 3, at ayun may signal na. Agad kong tinawagan si Mark. Sa unang ring pa lang, sinagot na niya ang tawag. Ang boses niya ay may halong kaba at pagmamadali. Buti na lang tumawag ka. Huwag kayong magtatagal dyan. Ano bang ginagawa niyo dyan? Sinabi ko sa kanya na inimbitahan kami ni Raymond para sa pista. Pero bigla siyang sumingit sa usapan. Hindi yan pista. Wala namang pista dyan. Pakinggan mo ko. Niyaya din kami ni Raymond dati dyan. Pero ang swerte ko dahil hindi ako tumuloy. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa ito. Pero 2 sa mga klase natin ang pumunta dyan noon at hindi na sila bumalik ng normal. Parang may kung anong malamig na hangin ang dumampi sa batok ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na iniintindi ang sinasabi niya. Umalis na kayo dyan sa lalong madaling panahon dahil ipapakasal kayo dyan sa mga aswang. Napalunok ako. Para bang hindi ko na gustong marinig pa ang susunod niyang sasabihin. Ginagawa nila yan para dumami ang lahi nila. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Naalala ko bigla ang sinabi ni Jigs kanina. May ritual daw ngayong gabi. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Mark, paano kami makakaalis dito? Tanong ko agad. Hindi na iniisip kung ano pang ibang impormasyon ang kaya niyang sabihin. Narinig ko siyang lumunok mula sa kabilang linya. Ang tanging paraan lang na nakita namin noon para makatakas ay ang ilog. May mga taong nagtatrabaho ron sa umaga. Kung magagawa niyong makarating doon bago gumabi, may pag-asa pa kayong makatakas. Napalunok ako. Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Kailangan kong makausap si Paulo. Kailangan naming umalis dito. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad kong hinila si Paulo palayo sa kubo. Pinilit kong makahanap ng lugar kung saan kami makakapag-usap nang hindi kami maririnig. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang babala ni Mark, ang nangyari sa ibang kaklase namin, at ang plano naming makatakas. Kitang-kita ko sa mukha niya ang gulat, pero hindi siya nagtanong. Alam niyang hindi ako magsisinungaling tungkol sa ganong bagay. Kailangan naming dalhin si Jigs. Naglakad kami pabalik sa kubo at pinuntahan siya. Tahimik lang siya nang marinig ang sinabi namin, pero halata sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung nahulog na ba talaga ang loob niya kay Len o kung may iba pang dahilan. Pero wala na kaming oras para ipaliwanag ang lahat. Pinilit naming magpaalam kay Raymond na maglilibot lang kami. At sa kabutihang palad, hindi siya nagtanong ng marami. Pero ramdam ko ang titig niya habang kami umaalis. Dumiretso kami sa ilog. Sinusundan ang direksyon na binigay ni Mark. Sa wakas, nakita namin ang ilang magsasakang na nangunguha ng kamote. Agad kaming lumapit at humingi ng tulong. Alam nilang hindi kami taga roon. Hindi man nila alam ang nangyari sa amin. Nakita nila sa mga mukha namin ang takot. Isa sa kanila, isang matandang lalaki ang tumayo sa harapan namin. Parang may hinarangan. Ilang sandali lang dumating si Raymond, pero hindi siya nag-iisa. Tahimik siyang nakatayo. Ang kanyang mata ay matalim na nakatingin sa amin. Sa likuran niya may ilang lalaki mula sa kanilang baryo, nakamasid din sa amin. Bakit kayo nandito? Tanong niya, ngunit hindi kami sumagot. Tumayo ang mga magsasaka sa harapan namin, hindi natinag. Walang salitang binitawan, pero sapat na ang ginawa nila upang mapaatras si Raymond.
Alam niyang hindi na niya kami mahihila pabalik. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang galit sa mukha niya, lalo na sa akin. Alam niyang naisahan namin siya. Hindi na kami lumingon pa. Maya-maya, may isang lalaking nag-alok sa amin ng sasakyan pababa ng bundok. Hindi na kami nagdalawang isip. Kung may isang bagay akong natutunan sa karanasan kong ito ay hindi lahat ng kakilala natin ay dapat pagkatiwalaan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nangyayari sa baryo ni Raymond. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ito isang normal na pista. Kung sakaling may isang tao sa inyo na maimbitahan sa isang liblib na baryo, lalo na kung kakaiba ang kilos ng mga taga roon, maging mapanuri kayo. Baka hindi lang ito basta okasyon. Baka hindi lang pagkain ang niluluto nila. At baka hindi lang buhay ang inaalay nila. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat na nakinig sa kwento ko. At higit sa lahat sa inyo, Sir JD, sa pagbibigay ng oras para maibahagi ko ito. Sana kahit papaano may natutunan ng iba sa nangyari sa amin. At kung sakaling marinig nyo ang pangalan ng lugar na yon, wag na kayong pupunta. Maraming salamat at mag-ingat kayo palagi.